Sa huling video natapos tayo kung saan dinala ng system si Howard para harapin ang lahat ng alaala mula sa unang laro para marinig niya ang mga salita ni Sabrina bago siya namatay. Nakita pa nga niya si Sabrina na tumalon sa bangin pagkatapos niyang mawala. Dahil dito, nagising si Howard mula sa kanyang koma, basang-basa ng pawis at habol hininga. Nagpatuloy ang kwento, at sa kalagitnaan ng gabi, gumugulong si Sabrina sa kanyang pansamantalang higaan nang makita niyang gising si Howard, kalmado siyang tinitingnan. Agad siyang tumalon sa mga bisig ni Howard, masayang-masaya na nagising ito. Sinabi ni Howard kay Sabrina na isa siyang kahangahangang babae, at medyo nahiya si Sabrina dahil hindi niya inaasahan iyon. Sinabi ni Howard na hindi siya magaling sa pagbibigay ng mga papuri at madalas siyang magsabi ng mga bagay na nakakainis sa kanya, pero may isang bagay na kailangan niyang sabihin. Sinabi niya na mahal niya si Sabrina, at na-in-love siya sa kanya mula pa noong unang beses na makita niya ito. Kaya siya sobrang naapektuhan ng sinabi ni Sabrina noon sa kanilang unang usapan na hindi siya ang tipo ni Sabrina. Hindi alam ni Sabrina ang sasabihin. Nagpatuloy si Howard na sinabing naging magkasintahan sila at alam niyang nangyari lang iyon dahil sinamantala niya ang laro sa kanyang panaginip. Pero sa mga araw na iyon, nakalimutan niya ang lahat ng kanyang mga alalahanin. Ang tanging gusto niya lang ay makasama si Sabrina. Sinabi ni Howard na may utang siya kay Sabrina na matagal na niyang dapat binigay. Pagkatapos, sinabi niya ito. Tumalon si Sabrina sa kanya nang biglaan na ikinagulat ni Howard pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit. At sinabi ni Sabrina, hindi pa ako pumapayag. At sumagot si Howard, dapat pumayag ka na dahil kung hindi, guguluhin kita habang buhay. Nagyakapan ng dalawa sa loob ng silid sa ospital, tahimik na nararamdaman ang init ng isa't isa. Para mapabilis ang paggaling ni Howard, inayos ni Sabrina na mailipat siya sa mas magandang ospital. Ang kakaiba, ang ospital na iyon ay kung saan na-confine ang kanyang ama, isang bilyonaryo. Pero kunwari lang yun, di ba? Anyway, nakita natin ang isang silid na puno ng mamahaling mga kasangkapan. Nakatayo si Howard at ang kanyang ina sa pinto, saglit na nagmamasid. Sinabi ng ina ni Howard na siguradong napakamahal ng silid na ito, pero sinabi ni Howard na huwag mag-alala ang ina niya sa pera. Milyonaryo na siya, kaya niyang bayaran ng maganda at pribadong silid sa ospital. Sinabi ng ina ni Howard na nagsisimula pa lang ang negosyo niya at hindi dapat sayangin ang pera. Sinabi naman ng ama ni Howard na mas maganda ang lugar na ito kaysa sa dati, at makakatulong ito sa kanyang paggaling. Bukod pa roon, pwedeng manatili si Sabrina dito. Hindi na siya kailangang mag-aksaya ng oras sa traffic o matulog sa pansamantalang higaan. Napansin ni Howard na tinatakpan siya ng kanyang ama, tulad noong bata pa siya, at natuwa siya. So guys, pagkatapos ng ilang sandali, mag-isa na lang si Howard sa silid. Nang muli siyang nawala ng malay at nagising sa parehong limbo, nakita niya ang litrato ng system na lumitaw sa kanya noong nakaraan. Nagpakita ang system ng mensaheng, Game Partners, at pinindot ni Howard para tignan kung ano iyon. Pagkatapos, ipinakita sa screen ang larawan ng tatlong babae na nakasama niya sa laro. Pansinin, sa hindi malamang dahilan, si Sharon ang napiling girlfriend. Pagkatapos, isang mensahe ang nagsabing, pakitandaan na ang tatlong game partners mo ay hindi voluntaryong pumirma ng Dream Game Agreement. Dahil sa mga naunang pagkabigo ng system, sa pilitin silang dinala sa laro. Pero ngayon, papasok na sila sa system at pipirma sa kasunduan. Kung tumanggi ang iyong mga game partners na pumirma sa kasunduan, hindi na sila papayagang makipaglaro. Naisip ni Howard, paano nangyari yun? Pero bago pa niya mapag-isipan ng husto, sinabi ng system na nakakonekta na sila. So guys, dalawang sinag ng ilaw ang lumitaw sa harap ni Howard. At ang mga sinag na ito ay naging sina Sabrina at Sharon. Sabay na tinanong ng dalawa kung ano ang nangyayari. Pero narinig nila ang isang ikatlong boses ng babae na tumatawag kay Howard. At oo, nandyan rin si Sonny, nagtatanong kung nasaan sila. At mukhang may nagbigay kay Sonny ng maraming growth hormone o ano. Biglang tumangkad siya. Kitang-kita na naiinis si Sabrina. At si Sharon ay tinititigan si Sonny ng masama, hindi makapaniwalang may isa pang babae si Howard. Sinabi ni Sharon, habang tinitignan si Sonny, na isinugol niya ang kanyang karera noong ipinahayag niya ang kanyang pag-ibig sa isang misteryosong lalaki. Siya si Sonny Bai, isang kilalang mang-aawit. Naging awkward ang katahimikan habang sinusuri ni Sharon si Sonny mula ulo hanggang paa. Pero ang katahimikan ay agad na binasag ng sigaw ni Sabrina, na nagtatanong kung ilan bang girlfriend ang meron si Howard. Naisip ni Howard na mula ngayon, hindi na niya maaaring isama si Sharon sa dream game nang hindi malalaman ni Sabrina.
Hindi niya tatanggapin si Sharon bilang partner. At sa lahat ng ito, ngayon naman ay lumitaw si Sonny. Paano niya ipapaliwanag na magkaibigan lang sila ni Sonny? Lalo na't inihayag niya sa national TV na mahal niya ito. Talagang komplikado na ito ngayon. Pinagpapawisan si Howard. At hindi man lang tumitingin pataas, sinabi niya sa tatlo na kailangan nilang pumirma ng isang kasunduan. Kaya sila dinala sa lugar na iyon. Nang marinig ito ni Sonny, naisip niya, ano? Kasunduan. Naisip ni Sharon na tila kakaiba ang kalmado ni Howard. At si Sabrina naman ay naisip, teka, parang medyo hindi nararapat na sumigaw ako bago alamin kung ano talaga ang nangyayari. Sabay-sabay nilang naisip, anong kasunduan ang sinasabi niya. At sa sandaling iyon, lumitaw ang isang window ng system para sa bawat isa sa kanila na may kasunduan ng Dream World game para sa kanila na pirmahan. Ayaw marinig ni Sabrina ang tungkol sa kontrata at sinabi na lang kay Howard na tigilan ang pag-iwas sa usapan at sabihin kung ano ang kinalaman niya sa dalawang babae. Kaya sinabi niya, habang nakatingin sa sahig, naalala mo ba ang panaginip na pinagdaanan natin? Well, kung pipirma ka sa kasunduang ito, pwede nating muling maranasan ang ganong klaseng panaginip. Naisip ni Howard na ang pagtatago ng katotohanan sa puntong ito ay walang tulong. Dapat niyang sabihin na lang ang lahat. Tinanong ni Sabrina, kapag sinabi mong tayo, ibig mo bang sabihin kasama ang dalawang ito? Dahil parang hindi ako ang nag-iisang babae na nakasama mo sa mga panaginip. Mukhang naging masyadong malapit ka rin sa kanila, tama ba? Nabulunan si Howard, hindi alam ang isasagot. Kung sasabihin niyang hindi sa harap ni na Sharon at Sonny, tapos na ang relasyon niya sa kanila. Siguradong maaapektuhan ng malalim ang natitira. Pero ano ang dapat niyang gawin? Magbibigay ba siya ng paliwanag kay Sabrina at hihingi ng tawad? Napakahirap na sitwasyon ito, pero sapat na ang kanyang pag-aalinlangan para maintindihan ni Sabrina ang katotohanan. Hindi siya tanga, kaya bigla na lang siyang nawala ng walang sinabi. Si Sharon naman ay huminga lang ng malalim at umalis din, naiiwan sina Howard at Sonny. Mukhang hindi mangyayari ang throuple na inaasahan nyo. Sinimulan sanang magsalita ni Howard kay Sonny, pero pinigilan siya nito at sinabing huwag mag-alala. Kahit ano pang mangyari, nandito lang siya para sa kanya. Nagpasalamat si Howard, medyo malungkot, at sinabing umalis na muna si Sonny. Gusto niyang mapag-isa. Sumang-ayon si Sonny, medyo malungkot din, at pagkatapos ay nawala. Sa totoong mundo, pagbangon ni Howard, nakita niya si Sabrina na nag-eempake ng kanyang mga gamit, handa nang umalis. Bago maglaro ng nakakalokang dream game na ito, simple lang ang buhay ni Howard. Wala siyang bagong girlfriend o kaaway. Ginagawa lang niya ang trabaho niya tulad ng nararapat. Sa kanyang libreng oras, nagbababad siya sa TikTok, nanunood ng mga dance video, o kaya sa YouTube para manood ng mga video ni Mr. Beast. Hindi niya pinangarap ang mamuhay ng romantikong mga pakikipagsapalaran kasama ang magagandang babae, o magkaroon ng matagumpay na karera at kumita ng sapat na pera para mabayaran ang utang ng pamilya at makabili ng mga kotse at bahay. Sa kaibuturan, gusto niya ang lahat ng iyon, pero tinatago niya ang kanyang mga hangarin dahil alam niyang masakit kapag hindi niya naabot ang mga bagay na pinapangarap niya. At pagkatapos, napili siya para sa mundong ito ng panaginip. Mula noon, nagbago na ang lahat. Ang kanyang buhay pag-ibig at karera ay mas mahusay pa kaysa sa inaasahan niya, sa kabila ng mga pagsubok. Noon, pangarap lang niya na mahalin at pag-agawan ng mga babaeng tulad ni Sabrina, Sharon, at Sonny. Naging mayabang na ba siya? Lumaki na ba ang ulo niya? Pinanunod niya si Sabrina habang nag-iimpake ng mga gamit, handa nang umalis. Gusto ni Howard na gumawa ng paraan para pigilan siya. Tinanong niya kung naaalala pa ni Sabrina ang mga sinabi niya noon. Seryoso siya sa bawat salita. Huminto si Sabrina ng saglit at tinanong siya, at yung dalawa pang babae, mahal mo rin ba sila? Sinabi ni Howard na tapos na ang anumang meron sila ni Sharon Yang. Pero tinanong pa rin siya ni Sabrina tungkol sa celebrity. Sabi niya, turing lang niya itong nakababatang kapatid. Pero tanong ni Sabrina, nakababatang kapatid. Bakit ka nagkaroon ng mga malalapit na usapan sa WhatsApp? Bumisita ka pa sa apartment niya. Anong dahilan para pumunta ang isang lalaki sa bahay ng isang babae ng mag-isa? Ipinakita niya ang bahagi ng chat nila sa WhatsApp kung saan niyaya siya ni Sonny, at tinanong ni Howard kung hindi ba siya nag-aalala sa paparazzi. May bahagi rin na pinasalamatan siya ni Sonny sa pag-aayos ng tubo, at sumagot siya ng, walang problema. Tawagan mo lang ako kung kailangan mo. At ang huling bahagi kung saan tumigil na siya sa pag-reply matapos pumunta sa ospital, hanggang sa sinabi ni Sonny na dadalawin siya nito. Ibinato ni Sabrina ang telepono sa kanya at tinanong kung nag-e-enjoy siya sa pag-flirt sa babaeng ito. Hindi ba?
Gusto mo siya sa buhay mo, hindi ba? Nagsimulang mag-stammer si Howard pero pinatigil na siya ni Sabrina sa pagdadahilan. Ayaw na niyang marinig ang kahit ano pa. Tinawag ulit ni Howard si Sabrina, nakikiusap na huwag siyang umalis. Pero ang sagot lang ni Sabrina, tapos na tayo. Tumalon si Howard mula sa kama, sumisigaw para hintayin siya ni Sabrina. Pero nang papalapit na siya, isang kamay ng lalaki ang hamarang sa kanya. Tumawag si Sabrina ng security para pigilan si Howard na makalapit. Hindi na siya lumingon, sinabi niya kay Howard na huwag nang isipin na hanapin siya. Ayaw na niya muling makita ang mukha ni Howard. At umalis na si Sabrina. Naku, mga kaibigan, hindi lang natuloy ang throuple kundi nag-iisa na naman at tila nawala ng pag-asa si Howard. Hindi talaga makalusot ang lalaking ito. Lumipas ang ilang oras at nakahiga pa rin si Howard sa kama. Nakatitig sa kisame. Ang mga salitang, tapos na tayo, ay paulit-ulit sa isipan niya. Hindi alam ni Howard kung ano ang gagawin. Kung hindi siya kikilos, baka tuluyan na niyang mawala si Sabrina. Nagpasya siyang magayos ng sarili. Habang nagsisipilyo, malungkot niyang naalala kung paano siya inalagaan ni Sabrina. Pinahid niya ang kanyang mukha at naalala niyang pinapahid din iyon ni Sabrina. Pumunta siya sa lababo para hugasan ang kanyang mga paa at syempre, naalala niyang hinuhugasan din ni Sabrina ang kanyang mga paa. Sa sandaling iyon, nagsimula ng tumulo ang kanyang mga luha. Si Sabrina na ang buhay niya at pakiramdam niya, lahat ng bagay ay nagpapaalala sa kanya kay Sabrina. Makalipas ang ilang sandali, maririnig natin ang isang nurse na nagsasabing manatili siya sa kama dahil kailangan niyang magpahinga. Pero sabi ni Howard, hindi siya may sakit. Umuulan man, wala siyang pakialam. Gagawin niya ang lahat para mabawi si Sabrina. Handa na siyang gawin ang kahit ano para huwag mawala ng pag-asa kay Sabrina. Biglang may nag-abot sa kanya ng payong, umuulan. Bakit hindi ka gumamit ng payong? At hulaan niyo kung sino iyon, mga kaibigan. May ngiti, yung ngiting iyon. Tinanong ni Howard kung ano ang ginagawa ni Sharon doon at sinabi ni Sharon na dumalaw siya. Sinabi ni Sharon na hindi pa lubos na nakakabawi si Howard. Hindi dapat tumatakbo-takbo si Howard sa loob ng silid. Magre-react na sana si Howard pero bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Sa sandaling iyon, lumabas din si Sharon sa laro nang walang sinasabi. Hindi ba dapat galit din siya sa kanya? Sabi ni Sharon na oo, galit siya sa kanya, pero hindi ibig sabihin na iiwan niya si Howard. Nagsalita si Howard na iniisip niya na wala nang nararamdaman si Sharon para sa kanya. Sumagot si Sharon na baka nagkamali lang siya ng pag-intindi sa kanyang reaksyon. Sinabi ni Howard na nauunawaan niya si Sabrina. Kung siya si Sabrina, papatayin niya ang sarili niya. Pero hindi niya maintindihan si Sharon. Minsan parang obsessed ito sa kanya, pero minsan naman parang hindi siya siniseryoso. Natatawa si Sharon. Pero sinabi niyang hindi iyon totoo. Noong kasama silang tatlo, sobrang galit niya kay Howard na gusto niya itong suntukin. Pero kahit ganon, hindi ibig sabihin na tatalikuran niya si Howard. Magkaiba ang dalawang bagay na iyon. Huwag siyang malito. Patuloy ang pagbuhos ng ulan. Tinanong ni Sharon kung hahabol ba siya kay Sabrina. Kung ganoon, ihahatid na lang siya ni Sharon. Kaya, mga kaibigan, ayan ang nangyari. Si Sharon ang nagmaneho papunta kay Sabrina. Napakahirap talagang unawain kung ano ang iniisip ng babaeng ito. Sabi ni Sharon na nagsaliksik siya tungkol kay Sonny, at kamangha-mangha talaga ang babaeng iyon. Sino bang lalaki ang makakatanggi sa alindog ng napakagandang rising star? Sa mga panahong hindi sila nagkita, nakipag-date si Howard sa ibang babae, at dahil doon, sobrang galit si Sharon. Pero alam niyang hindi mababago ng galit na iyon ang nangyari. Tatlong babae na ang sangkot kay Howard. Ang magagawa ni Sharon ay maghinga ng malalim at mag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Teka, mga kaibigan. Ito ba yung iniisip ko? Mukhang may posibilidad pang mangyari ang throuple. Iniisip ni Sharon na napakaiba ni Sabrina sa kanya. Hindi tatanggapin ni Sabrina ang isang relasyong may donges. Mas lalong mahirap para sa kanya na patawarin ang pagtataksil, lalo na kung siya'y tapat na nagmamahal. Durog na durog siya ngayon. At tungkol sa kanya, oo, mukhang wasak na wasak nga si Sabrina. Mag-isa siyang naglalakad sa airport, bit-bit ang kanyang mga gamit, at umiiyak ng walang tigil. Patuloy si Sharon, sinasabi na utang pa nga daw niya kay Sonny Bay ang pasasalamat. Kung hindi dahil kay Sonny, hindi pa sana naghiwalay si Howard at Sabrina. Hindi natuwa si Howard sa narinig niya. Sabi niya, hindi niya iiwan si Sabrina. At sabi ni Sharon, tignan na lang natin. Nakatingin si Howard sa labas ng bintana, tahimik, hanggang sa sinabi niya, patawarin mo ako. Hindi inasahan iyon ni Sharon.
Pero iniisip ni Howard kung paano siya tumakbo mula sa ospital na parang baliw matapos si Sabrina. At kung paano binigyan siya ni Sharon ng payong at tinulungan siya ngayon para hanapin si Sabrina. Rival ni Sharon si Sabrina. Hindi niya maaaring baliwalain ang kabaitan ni Sharon nang hindi nagpapahayag ng pasasalamat. Sinabi niya kay Sharon na palagi itong mabuti sa kanya. At kahit nandyan lang si Sharon sa tabi niya, patuloy pa rin siyang nag-iisip ng paraan para maibalik si Sabrina. Kung iisipin, masamang tao siya. Isang basurang tao. Napatawa si Sharon at sinabing, buti na lang at hindi ka pa tuluyang nawawala sa katinoan. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Pagkatapos ay dumating sila sa apartment ni Howard. Diretso siyang pumasok upang tingnan kung nandyan pa si Sabrina. Nandoon pa ang mga gamit niya, pati na ang sipilyo niya. Tinawagan niya si Sabrina, at sa gulat niya, sinagot ito ni Sabrina. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sinabi agad ni Sabrina na itapon na lang niya ang lahat ng gamit niya sa apartment. Ayaw na niya ng alinman dito. Tinanong ni Howard kung nasaan siya. Makikita na bumili na siya ng one-way ticket mula Beijing papuntang Paris gamit ang Mountain Airlines. Pagkatapos ay sinabi niyang gusto niya ng oras para sa sarili. Binabanan ni Sabrina ang tawag nang hindi na hinintay ang sagot ni Howard. Tinawagan agad ni Howard ulit, nagmamakaawang sagutin ni Sabrina ang telepono. Ngunit huli na, pinatay na ni Sabrina ang kanyang telepono. Dito na nagsimulang mawala ng pag-asa si Howard. Paunti-unti nang lumalabas sa buhay niya si Sabrina. Ngunit biglang nagring ang telepono niya. Sinagot niya ito, tinawag ang pangalan ni Sabrina ng may desperasyon. Pero sa halip na si Sabrina, isang lalaking boses ang narinig niya na nagsabing, "Ako ito, isa kang nakakapandidiring tao. Paano mo nagawang makipagrelasyon sa ibang babae habang kasama mo ang anak ko? Alam kong nagpapanggap ka lang na gusto mo siya. Itigil mo na ang pagpapanggap na ito. Nakakadiri ka. Huwag ka nang magpakita ulit sa buhay ng anak ko." Tahimik si Howard sandali, saka sumagot. "Mr. Luo, kayo po ang magiging biyenan ko." Tinanong ni Mr. Luo, biyenan. At sinabi ni Howard na hindi siya makikipaghiwalay kay Sabrina. Galit na galit si Mr. Luo at tinanong kung wala bang hiya si Howard. Ginamit niya lang ang anak niya para umangat sa lipunan at umakyat sa hagdan ng tagumpay. Ngunit hindi natitinag si Howard. Sinabi niya na mahal niya si Sabrina. May malaking hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila, ngunit tiniyak niyang malilinaw ito. At sinabi pa niyang si Mr. Luo ang ginagamit ang sariling anak para sa kanyang mga ambisyon. Kung talagang mahal niya ang anak niya, hindi niya ipapadala ito sa isang matandang tao na parang kalakal. Sa puntong ito, nawalan na ng kontrol si Herbert Luo, at tinanong si Howard kung sino siya para magsalita ng ganon. Hindi siya gwapo, hindi mayaman, ni hindi talentado. Isang tulad niya ay hindi nararapat kay Sabrina. Ang tanging meron lang siya ay isang maliit na tindahan ng pansit na halos isang biro lang para kay Mr. Luo. Sumagot si Howard na siya ay bata pa. May kakayahan siyang kumita ng mas malaking pera kaysa kay Mr. Luo. At sa totoo lang, hindi naman iyon ganun kahirap. Sa kanya binaba ang tawag. At hindi lang siya nagbibiro. Sa huling Dream Game, kung saan gumugol siya ng oras sa learning machine, natutunan niya ang maraming teknolohiya na malayo pa sa kasalukuyang panahon. Basta't makabuo siya ng isa sa mga ito, tiyak na magiging mas mayaman siya kaysa sa ama ni Sabrina. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga para sa kanya ay maibalik si Sabrina. Pag-usapan natin siya, nasa eroplano na siya patungo sa Paris. Ngunit labis siyang nasasaktan sa loob. Halos hindi na makahinga. Malapit na siyang huminto sa pag-iyak. Hanggang biglang may isang taong nag-abot ng panyo, sinasabing mukhang kailangan niya ito. Nang tingnan niya ang tao, nakita ni Sabrina ang isang gwapong binata na may maskuladong katawan at buhok na parang kay Justin Bieber, na nagsabi, "Pwede mo itong kunin." Nagpasalamat si Sabrina sa lalaki, ngunit sinabi niya, "Kailangan kong tumanggi. May sarili naman akong panyo." Sa totoo lang, iniisip niya na maraming lalaki ang laging nagpapakita ng interes sa kanya. At ayaw niya ito. Lagi siyang iniimbitahan sa labas at tinatanong kung gusto niyang makipagkita. Ngunit ang lalaking ito ay nagkomento lang na medyo nabura ang makeup sa mata niya. Pagkatapos ay nagsimula itong magbasa ng kanyang libro. Iniisip niya na kung si Howard iyon, tatanungin niya kung anong nangyari at bibigyan siya ng maraming tanong. Habang ang lalaking ito ay hindi siya inabala ng anumang tanong, ilang oras ang lumipas dahil mahaba ang biyahe mula Beijing papuntang Paris. Bago pa niya napansin, nakikipag-usap na si Sabrina sa lalaking katabi niya. Nagsinghap lang si Sabrina, iniisip kung kitang-kita ba iyon.
Ang totoo, may mga kwentong masyadong nakakahiya para ikwento sa mga kakilala, pero okay lang ikwento sa isang estranghero. Iniisip ni Sabrina na hindi niya na makikita ang lalaking ito muli matapos silang bumaba ng eroplano, kaya marahil ay okay lang na ibahagi sa kanya ang kanyang mga problema. Kaya iyon ang ginawa niya, mga kaibigan. Pagkaraan ng ilang minuto, nagulat ang lalaki na nagsabing, 3 babae ang karelasyon ng nobyo niya ng sabay-sabay. Talagang malas ang kaibigan niya. At si Sabrina, nakatingin sa bintana, sinabing oo, malas siya. Tinanong ng gwapong lalaki kung makikipaghiwalay ba ang kaibigan niya sa nobyo nito, at sumagot si Sabrina na magulo ang buhay ng kaibigan niya, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa totoo lang, nagpunta siya sa isang biyahe para mag-isip-isip at pagdating ng tamang panahon, saka na niya haharapin ang lalaking iyon kapag kalmado na siya. Nagsimulang magpakitang gilas ang lalaki, tinatanong kung gwapo ba, mabait, at maalaga ang nobyo ng kaibigan niya, at sumagot si Sabrina na hindi. Sa simula, hindi niya alam kung paano ipahayag ang nararamdaman niya ng maayos. Mahirap kausapin siya, at tungkol sa itsura, well, isa siyang ordinaryong tao. Ngunit maaari kang magsimulang mahanap ang ganda sa kanya. Siya ang tipo ng lalaki na magkakaroon ka ng relasyon kapag nasanay ka na sa mukha niya. Ngunit tungkol sa pagiging maalaga, well, isa siyang maaasahang tao. Palagi niyang tinatrato ng maayos ang kaibigan niya, ang ibig sabihin, si Sabrina. Sabi ng lalaki, sa totoo lang, pangarap ng bawat lalaki na magkaroon ng maraming magagandang babae sa paligid niya ng sabay-sabay. Tinanong ni Sabrina kung walang halaga ba ang pagiging tapat para sa mga lalaki, at tinanong ng lalaki na huwag siyang magalit. Hindi niya pinagtatanggol ang mga lalaki. Tiyak na ang isang babae ay nais na makasama ang isang maaasahang lalaki upang palakihin ang mga anak. Gayunpaman, ang layunin ng mga lalaki ay magkaroon ng maraming anak mula sa maraming babae hanggat maaari. Iyon ay isang kagustuhan na ipinanganak sila. Medyo nakaramdam ng hindi komportable si Sabrina ngunit wala siyang sinabi. Nagpatuloy siya sa pagsasabing, ang tanging oras na matututunan ng isang lalaki na labanan ang kanyang likas na mga kagustuhan ay kapag natutunan niya maging responsable sa taong mahal niya. Kung ang kaibigan niya ay gustong panatilihin ang relasyon sa lalaking ito, dapat siyang magkaroon ng magandang usapan sa kanya. Kung talagang mahal siya ng lalaki, gagawa ito ng tamang desisyon. Nagpasalamat si Sabrina sa kanyang mga salita na kahit papaano ay nagdulot sa kanya ng kaunting kaginhawaan. Habang lumalim ang kanilang usapan, natuklasan niyang marami silang pagkakapareho. Halimbawa, pareho silang anak ng negosyante. At pareho silang nagtatrabaho sa kanilang mga negosyo ng pamilya. Nag-usap sila ng matagal tungkol sa mga hamon at nakakatawang karanasan nila sa trabaho. Pagkalapag ng eroplano, nagpaalaman na sila. Nagpalitan sila ng mga Instagram at nalaman niyang Vito pala ang pangalan ng lalaki. Kakaibang pangalan, naisip niya. Pagdating sa hotel, humingi ng mga dokumento ang receptionist. Nang bigla na lang lumitaw si Vito, sinasabing may reservation siya. Nagulat si Vito nang makita siya, at sinabi niya, wow, ang galing naman ng pagkakataon. At idinagdag ni Vito, mukhang tadhana na magkasama pa tayo ng mas matagal. Lumipas ang ilang oras at nakita si Herbert Luho na may kausap sa telepono, tinanong niya, nakita mo ba ang anak ko? Sumagot si Vito, oo, Tito Herbert. Si Sabrina ay kakaibang babae. Siya ay independent, ambisyosa, at mabait. Sinabi ni Herbert Luho na umaasa siyang ang kanyang magiging manugang ay isang lalaking kasing halaga ni Vito. Natawa si Vito at nagpasalamat habang sabay na gumawa ng gamit ang kanyang 2 kamay. Pero sa totoo lang, gusto niyang makuha si Sabrina. Sobrang hot mo, Sabrina, naisip niya. Tapos biglang lumipat ang eksena kay Howard na tinatanong ang kausap sa telepono, talaga bang hindi mo alam kung saan siya nagpunta? Tahimik ang kausap hanggang sa sinabi ni Howard, sige, salamat, Ginoong Zhang. Siya pala ang sekretarya ni Sabrina. Mukha siyang litong-lito, hindi alam kung paano hahanapin si Sabrina. Lumipat ulit ang eksena kay Vito, na biglang sinampal ng isang babae. Sigaw nito, tapos na tayo. At ang sagot ni Vito, sige na, tapos na. Samantala, si Sabrina ay tila wala sa sarili, abala sa pagbabasa ng mga mensahe ni Howard, nagtatanong kung nasaan siya at sinabing kailangan nilang mag-usap. Sinimulan niyang sagutin ito, pero bigla siyang nag-alinlangan at binura ang lahat ng sinulat niya. Tumigil siya at sinimulan ulit ang parehong mensahe na binura niya kanina. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Vito, akala ko nandito ka. Nagagahan ka na ba? Hindi siya sumagot at tinanong lang kung anong nangyari sa mukha ni Vito. Nasample lang ako ng ex ko, sagot ni Vito. Ilang minuto ang lumipas at nag-aagahan na sila.
Si Vito ay parang gutom na gutom, kinakain ang steak kahit maaga pa. Habang kumakain, ikinwento ni Vito na niloko siya ng kanyang ex. Pinatawad niya ito noong una, inisip niyang kasalanan niya. Pero nang maulit-ulit, hindi na niya tinanggap at iniwan ito. Sinubukan ng babae na balikan siya, pero ayaw na niya. Sinabi ni Sabrina na kung madali siyang magpapatawad, baka isipin ng babae na hindi siya karapat-dapat igalang. Pumayag si Vito, at sinabing hindi na niya ito mapagkakatiwalaan. Malay mo, baka hindi na siya tumigil sa panloloko, sabi niya. Tapos tinanong niya tungkol sa babaeng nabanggit ni Sabrina. Nag-clear ng throat si Sabrina at sinabi ni Vito na kung ang kaibigan niya ay madaling magpapatawad, baka maulit din ang panloloko. Ang mga lalaking naglalako sa kanilang girlfriend ay iniisip na pwede silang magpatuloy hanggat hindi sila nahuhuli. Nagsusorry lang sila at nagmamakaawa kapag hindi na nila maitago, sabi ni Vito, na tila pumasok na sa isip ni Sabrina. Samantala, iniisip ni Howard si Sabrina at kung gaano niya ito namimiss, umaasang sisigot ito sa kanyang mga mensahe. Nag-vibrate ang telepono ni Sabrina at naalala niyang dapat sasagutin niya si Howard bago dumating si Vito. Pero binura niya ulit ang lahat at itinabi ang telepono, pinabayaan si Howard na maghintay. Kapag nagkakakwentuhan ang dalawang estranghero ng kanilang mga lihim, natural na nagiging malapit sila sa isa't isa. Nang sumapit ang gabi, naglibot silang dalawa sa Paris, walang plano kundi ang itaboy ang lungkot. Nakita nila ang Eiffel Tower, kumuha ng mga litrato ng mga bulaklak at nagkape sa isang lokal na restaurant. Nagkwento si Vito ng iba't ibang bagay, at parang natatawa si Sabrina sa lahat ng sinasabi niya, mukhang nag-e-enjoy siya. Pero matalino si Vito. Alam niyang si Sabrina ay isang napakaingat na babae na hindi madaling magtiwala. Para pababain ang depensa niya, isinakripisyo niya ang kanyang gwapong mukha at nagkunwaring niloko siya. Sa paraang iyon, nakuha niya ang simpatiya ni Sabrina. Ang eksena ay bumalik kay Howard na may mensaheng natanggap sa kanyang system, tinatanggap mo ba ang hamon na sumali sa 2 bituin na laro, with Expedition? Isang paalala na hindi siya maaaring mag-imbite ng mga partner dahil walang kasamang lumagda sa kasunduan na maglaro sa Dream World, kaya't hindi sila kwalipikadong makapasok sa laro. Kung mabilis mong matatapos ang Hid Expedition, maaari kang magpadala ng bagong imbitasyon sa iyong partner. Tinatanggap mo ba? Nag-alinlangan ng kaunti si Howard, pero inisip niya na magandang pagkakataon ito para muling makita si Sabrina. Kaya pinindot niya ang, oo, tinanggap niya ang hamon. Bigla siyang na-transport sa laro. Napapalibutan siya ng hamog, naramdaman niyang nanginginig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, parang may lalabas mula sa ilalim. Isang higanteng centipede ang sumabog mula sa lupa, winawasak ang lahat. Pero nakailag si Howard. Ang centipede ay naglabas ng nakakatakot na sigaw, pero hindi natakot si Howard. Sa halip, iniisip niya ang pinakamabilis na paraan para talunin ang halimaw. Samantala, sa isang magandang gabi sa Paris, makikitang naglalakad sina Sabrina at Vito sa mga kalsada. Nagpasalamat si Vito at sinabing mas mabuti ang pakiramdam niya sa piling ni Sabrina. Sinabi ni Sabrina na wala iyon, nag-enjoy din siya sa kanilang pagsasama. Pagkatapos, sinabi ni Vito na naiinggit siya sa boyfriend ni Sabrina. Ikaw ang pinakamahusay na babae sa buong mundo. Nagulat si Sabrina at namula sa papuri. Tumingin si Vito sa kanyang mga mata at tinanong kung may boyfriend talaga siya. Nag-isip si Sabrina ng sandali at sumagot na meron siya. Tinanong ni Vito kung ang babaeng may boyfriend na may 3 kasamang iba ay siya, di ba? Pero napansin ni Vito na hindi komportable si Sabrina, kaya agad siyang nagsorry at sinabing hindi niya intensyong saktan ang damdamin nito. Sa halip, nais lang niyang iparating na karapat-dapat siya sa isang mas mabuting tao. Samantala, sa Dream Game, makikita ang talam ng isang kutsilyo na tumatagos sa armor, at umaagos ang berdeng dugo. Nakakapit si Howard sa higanting nilalang gamit ang kutsilyong itinulak niya rito. Binitawan niya ang kutsilyo at bumagsak siya sa lupa na parang superhero. Habang bumagsak ang alien centipede, patay na ito sa harap niya. Iniisip ni Howard na mas mahina pala ang nilalang kaysa sa inaakala niya. Balik sa Paris, ikinwento ni Vito kung paano siya nag-aral sa isang business school abroad para magmana ng isang kilalang multinational company. Plano rin niyang mag-invest sa ibang mga negosyo para mapalago ang kanyang yaman. Pero sa totoo lang, puro kwento lang ito para mapabilib si Sabrina. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Sabrina at tinanong kung bibigyan siya nito ng pagkakataon. Sabi niya, kung tatanggapin mo ako, hindi kita bibiguin. Natulala si Sabrina, titig na titig lang kay Vito. Pero kinalas niya ang kanyang kamay at sinabi, pasensya na, kailangan kong magpunta sa restroom. Ngumiti si Vito at sinabing, sige lang, walang problema.
Pero sa loob-loob niya, iniisip niyang nagiging defensive pa rin si Sabrina sa kanya. Sa restroom, naghilamos si Sabrina at tumitig sa kanyang refleksyon sa salamin. Hindi dahil ayaw niya kay Vito, pero mahirap hindi isipin si Howard ngayon. Paglabas niya, nandoon na si Vito, nag-aabang. Tinanong siya kung ayos lang ba siya. Nag-alala si Vito na baka nagkaroon siya ng pagkakataong umalis. Sinabi ni Sabrina na ayos lang. Siya, sige, oras na para bumalik. Ihahatid na kita pabalik sa hotel, sabi ni Vito. Sumagot si Sabrina. At sabi niya, maglakad na tayo pabalik sa hotel. Habang naglalakad silang dalawa, puno ng kapilyuhan ang isip ni Vito. Ang tanging iniisip niya ay kapag nag-iisa na sila sa hotel, maaaring maging mas malapit sila kung alam mo ang ibig kong sabihin. Sa mga sandaling iyon, lumitaw ang isang mensahe sa sistema na nagsasabi. Congratulations, napanalunan mo ang 2-star game na The Expedition, at maaari ka nang magpadala ng bagong imbitasyon sa iyong partner. Gusto mo bang ipadala ito ngayon? Hindi nagdalawang isip si Howard at pinindot ang oo, umaasang tatanggapin ito ni Sabrina. Naglalakad siya kasama si Vito nang bigla na lang lumitaw ang sistema sa kanya na may mensaheng. Nagpadala ng imbitasyon si player Howard Chen. Tatanggapin mo ba? Napansin ni Vito na noon ay nagkukwento tungkol sa kanyang kotse, isang makintab na Lamborghini. Biglang hinimete si Sabrina sa gitna ng kalsada at nawala ng malay. Ngunit ang hindi niya alam ay tinanggap na niya ang imbitasyon ng protag at ngayon ay muli silang magkaharap. Tinawag niya ang pangalan ni Sabrina. Tinawag din niya ang pangalan ni Howard. Pagkatapos, niyakap siya ni Howard, sinabing sobrang na-miss niya siya. Ngunit agad siyang itinulak ni Sabrina, sinabihang huwag siyang hawakan. Hindi pa niya pinapatawad si Howard. Mas lalong niyakap ni Howard si Sabrina, at sa mga sandaling iyon, sinugitan ni Sabrina ang kanyang mukha. Parang malalim ang sugat dahil napaurong siya ng kaunti, at tinanong siya ni Sabrina kung ayos lang siya. Sinabi ni Howard na wala iyon, at sinabi ni Sabrina na nararapat lang iyon sa kanya. Tinanong niya si Howard kung may emosyonal na attachment pa rin siya sa dalawang iyon. Agad na sinabi ni Howard na wala na siyang kinalaman kay Sharon at tinitingnan lamang niya si Sonny bilang isang nakababatang kapatid. Tinitigan siya ni Sabrina ng may galit at sinabing, maging tapat ka, hanggat hindi ko nalalaman, magpapatuloy ka ba sa paglalako sa akin? Sumagot si Howard na hindi siya dapat nagdalawang isip o naging hindi tiyak noong panahong iyon. Humingi siya ng tawad, si Sabrina lang ang mahal niya. Nagkatitigan sila ng matagal. Iniisip ni Sabrina na si Howard ay isang taong may malaking pride at bihirang humingi ng tawad. Ngunit dapat ba siyang pagkatiwalaan? Mahirap paniwalaang hindi na ito gagawin muli. Samantala, sa tunay na mundo, natarante si Vito, tinatanong si Sabrina kung ayos lang siya. Binuhat niya ito at nagtanong kung ayos lang siya. Sinabi niya kay Sabrina na hindi na kailangang mag-alala dahil ihahatid siya pabalik sa hotel. Pagdating nila sa kwarto, hindi man lang nag-atubili si Vito na tawagan ang isang pribadong doktor para suriin si Sabrina at siguraduhing ayos lang siya, pagkatapos ay iniwan siyang nakahiga sa kama. Kahit walang malay, napakaganda pa rin ni Sabrina. Napakaganda na pagkatapos ng ilang baso ng whiskey, nagsimula nang mawala sa isip si Vito. Hinubad niya ang kanyang shirt at sinimulang titigan ang katawan ni Sabrina, ang kanyang mga kurba. Talagang kahanga-hanga ang figure ni Sabrina. Umakyat si Vito sa kama na puno ng mali siya, iniisip na kapag natulog siya kasama si Sabrina, maaaring maging bahagi siya ng pamilya. Malaki ang maitutulong nito sa kanya at sa negosyo ng kanilang pamilya. At oo, pamilya. Ang lalaking ito ay malapit nang abusuhin si Sabrina. Ngunit sa mga sandaling iyon, nagsimulang mag-ring ng walang tigil ang doorbell at mayroong kumakatok ng agresibo sa pinto. Nagulat si Vito at inisip, "Put angina, ngayon pa, anak ng puta." Agad siyang nagmamadaling buksan ang pinto at nagtanong kung sino ito. Isang babae ang agad na humawak sa kanyang hubad na dibdib nang makita siyang walang shirt at tinanong, "Na-miss mo ba ako?" Isa ito sa kanyang maraming girlfriend. Ngumiti siya ng peking ngiti at sinabing, pero ang totoo, malapit lang siya sa babaeng ito dahil interesado siya sa isang malaking investment. Sinabi ng babae na nang marinig niyang nasa hotel siya, dumiretso siya rito. Hindi ba niya siya papapasukin? Sinabi ni Vito na magulo ang kwarto at pinaghintay siya habang nag-aayos. Ngunit ngayon ay nagiging flirty ang babae, sinasabi niyang pagod na siya at gustong-gusto niyang magpahinga sa kwarto ni Vito, tinatawag siyang, sweetie. Ngunit sanay na si Vito na habulin siya ng mga babae, at sinabing maghintay siya sa lobby ng hotel, at bababa siya saglit. Medyo dismayado, sinabi ng babae. Bakit ba? Habang papalayo siya, naisip ni Vito. Put angina, bakit ngayon pa siya dumating?
Pagkatapos ay huminto ang babae sa itaas ng hagdan at nagtanong, "May tao ba sa kwarto mo?" Nagdrama si Vito at sinabing, "Paano magkakaroon? Ikaw lang ang mahal ko." At habang sinasabi ito, si Howard ay nagsasabi ng parehong bagay. Ngunit sa kaso niya, totoo ito, sinabi ni Sabrina. "Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pero kapag niloko mo ako o nagsinungaling ka ulit, iiwan kita ng tuluyan." Sinabi ni Howard na hindi sila maghihiwalay. At sinabi ni Sabrina na maghihiwalay sila. Sinabi ni Howard na hindi. At nagpalitan sila ng mga salita hanggang sinabi ni Sabrina na kailangan nilang umalis sa game lobby dahil nag-aalala siya na baka hindi ligtas ang kanyang katawan sa totoong mundo. Tinanong ni Howard kung may kasama ba siya. At sinabi ni Sabrina kay Howard ang tungkol kay Vito. Nagkaroon ng matinding selos si Howard agad-agad. Sapagkat alam ng mga lalaki ang isip ng kapwa lalaki, tama ba? Agad na naramdaman ni Howard na ang lalaking ito ay maaaring may plano. Sabi ni Howard, "Sabrina, ito ang deal. Kapag sinubukan kanyang molestiyahin, una, spray mo ng pepper spray ang kanyang mukha, pagkatapos ay gamitin ang pagkakataon na suntukin siya ng malakas sa baba. Mahina ang baba. Kung tatamaan mo siya ng buong lakas, maaaring matamba mo siya. Pagkatapos, simulan mong sikuhin siya sa likod ng leeg. At patuloy mo siyang saktan hanggang maipabagsak mo siya." At inisip ni Sabrina, maganda rin palang gamitin ang mga self-defense techniques na itinuro sa akin ni Howard. Pagkatapos, umalis sila sa laro ng sabay. Sa tunay na mundo, nandyan si Vito na walang short, iniisip. Sa wakas, naalis ko na ang babaeng iyon. "Sabrina, papalapit na ako." Kaya mga kaibigan, umakyat si Vito sa kama at inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Sabrina, handang halikan ang kanyang mga labi. Ngunit sa mga sandaling iyon, iminulat ni Sabrina ang kanyang mga mata at nakita si Vito na walang short at nakapout. Ang mga sinabi ni Howard ay sariwa pa sa isip ni Sabrina. Kaya instinctively, kinuha niya ang pepper spray mula sa tabi ng kama at inisprayan ito ng malakas sa mukha ni Vito. Napaurong si Vito, hawak ang kanyang mga mata, sumisigaw. "Ah, Sabrina, anong ginawa mo sa akin?" Pero ang tanging sagot na binigay ni Sabrina ay isang suntok ng buong lakas sa panga ni Vito. Tumilapon siya sa lakas ng suntok at agad na nawalan ng malay, parang not-along Pokemon. Habang iniisip ni Sabrina, "Wow, talagang kapaki-pakinabang ang mga teknik na itinuro ni Howard sa akin." Kaya mga kaibigan, makalipas ang ilang araw, nakikipag-usap ang protag sa kanyang magiging biyenan sa telepono, tinitiyak na huwag mag-alala dahil dadalhin niya si Sabrina pabalik ng ligtas. Sa kabilang dako, galit na galit si Herbert Luo, iniisip, ilang araw pa lang ang lumipas, pero ang batang ito ay lalo pang naging mayabang. Kahit isang matalino at guwapong lalaki tulad ni Vito ay hindi nakuha ang puso ni Sabrina mula sa kanya. Sa paliparan, sa wakas ay nakita na siya ni Howard. Bumalik na si Sabrina, at tila emosyonal din siya nang makita si Howard. Agad siyang tumalon sa mga bisig nito paglapit niya, at nanatili sila roon ng ilang sandali, yakap-yakap ang isa't isa, hindi alintana ang mga mapanghusgang tingin ng mga dumadaan. Sinabi niyang bumalik na siya, at iniisip ni Howard na napaka-straightforward niya. Tila may kakaiba sa kanya kumpara noon. Pagkatapos, mga kaibigan, lilipas ang ilang araw. Makikita natin si Sharon yang na may kinakausap. "Narinig kong nagkabalikan na kayo," at si Howard ang kausap niya. Sabi ni Howard, "Informed ka talaga," at sinabi ni Sharon na para makumbinsi si Sabrina na bumalik, tiyak na may ipinangako siya dito, di ba? Gaya ng hindi na ako o si Sonny muling makikita o isang bagay na ganoon. Hindi sumagot si Howard, iniisip na talagang matalino ang babaeng ito. Malungkot na sinabi ni Sharon, "Sobra naman yata yun para sa akin. Kung palalayasin mo na ako, bakit ka pa nandito?" Kitang-kita kay Howard ang pag-aalala at tila nahihirapan siyang magsalita. Napansin ito ni Sharon at natawa, sabay tanong, "Ano ang problema?" "Gagawin ko ang makakaya ko para tulungan ka." At saka binanggit ni Howard na kailangan niya ng puhunan. Iniisip ni Sharon, puhunan. Sige, sapat na ba ang 15 milyong dolyar? Namangha si Howard, iniisip, grabe, parang wala lang sa kanya yun. Alam niyang galing sa mayamang pamilya si Sharon, pero hindi niya inakala na ganito siya kay Oman. Sinabi ni Howard na 3 milyong dolyar lang ang kailangan para sa unang bahagi. Pero pinutol siya ni Sharon at sinabing, "Walang problema. Ay padadalo ko sa account mo yun kahit kailan mo kailangan." Tinanong niya kung bakit hindi man lang gusto ni Sharon malaman kung saan gagamitin ang pera. At sinagot ni Sharon na kung inisip niyang kailangan niyang lunukin ang kanyang pride at humingi ng tulong, tiyak na kumpiyansa siyang magtatagumpay ito, tama ba?
Ang totoo, sa kasalukuyang negosyo ni Howard sa noodles, maaari nga siyang yumaman. Pero hindi sapat yun para maging isang business magnate na siya niyang layunin ngayon. Nagmayabang siya kay Herbert Luo, pero kung gusto niyang talagang maabot ang level nito sa negosyo, kailangan niyang makahanap ng mga paraan upang lampasan ito sa mga kritikal na aspeto. Ang Skyland Group ay pangunahing banyaga. Nakatuon sila sa real estate. Kaya naisip ni Howard na mag-focus sa sektor ng teknolohiya. Dahil sa learning machine mula sa Dreamworld game, natuto siya ng marami tungkol sa advanced science at technology. Pero hindi pa rin sapat ang theoretical na kaalaman para gawing produkto ito. Matapos mag-isip ng matagal, nakakita si Howard ng perpektong oportunidad sa negosyo. Ang pinakamahirap na bahagi para sa kanya sa simula ay ang pagkakaroon ng paunang kapital para umpisahan ang proyekto. Karaniwan, aabutin ng ilang taon para makalakam ng $3 milyong na puhunan pero hindi siya maaaring maghintay ng ganoon katagal. Ibinigay ni Howard ang ilang dokumento at sinabi, "Nandito ang plano ko sa negosyo. Alam mo, marami akong natutunan mula sa isang lugar. Narito na tayo sa dulo ng isa na namang video, mga kaibigan. Tandaan, kung nais niyong suportahan ang channel para makagawa pa ng mas maraming video, maaari kayong magbigay ng super thank kahit magkano mula sa puso, hahaha. Salamat sa panunood hanggang dito na lang."